Makabansa, Grade 1. Quarter 3, Week 4. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga taong bumubuo sa paaralan at mga bahagi ng paaralan kung saan namamalagi ang mga taong bumubuo sa paaralan. Day 1 hanggang Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang mga taong bumubuo sa paaralan at mga bahagi ng paaralan kung saan namamalagi ang mga taong bumubuo sa paaralan. Day 1. Mga layunin. Una, naiisa-isa ang mga taong bumubuo sa paaralan. At pangalawa, nakikilala ang mga taong bumubuo sa sariling paaralan. Ang nilalaman o paksa ng ating aralin ay mga taong bumubuo sa paaralan. Masdan ng mga larawan. Sino-sino ang mga nasa larawan? Ano ang alam nating impormasyon tungkol sa kanila? Sa araw na ito, kikilalanin natin ang mga taong bumubuo sa paaralan. Kilalanin natin ang mga sumusunod na larawan. Ito, ang guro, taong ang gawain ay pagtuturo. Ito naman, ang punong guro, taong namamahala ng isang paaralan. Ito naman, ang doktor, taong dalubhasa sa medisina na may trabahong manggamot ng mga tao. Ito naman, ang nurse, profesional sa pangangalagang pangkalusugan na nag-aalaga ng mga pasyente at tumutulong sa doktor. Ito naman, ang janitor, taong tagapangalaga ng kalinisan ng isang gusali o paaralan. Ito naman, ang gwardiya, tao na may tungkuling magbantay at magpanatili ng kaayusan sa isang lugar upang maiwasan ang kaguluhan. Ito naman, ang guidance teacher, taong tumutulong sa mga mag-aaral sa kanilang pag-uugali, pag-aaral at personal na suliranin. Alamin natin ang ginagawa ng bawat isa sa paaralan. Ano ang ginagawa ng guro sa paaralan? Ang guro ang nagtuturo sa mga mag-aaral na bumasa at sumulat. Siya rin ang nagtuturo ng mga aralin sa mga mag-aaral. Siya ang tumutulong sa paghubog ng mabuting ugali at disiplina ng bata. Ano naman ang gawain ng punong guro sa paaralan? Ang punong guro ang namumuno at nangangasiwa sa buong paaralan. Siya ang gumagawa ng mga patakaran sa paaralan. At siya rin ang gumagabay sa mga guro at mag-aaral. Ano naman ang gawain ng doktor sa paaralan? Ang doktor ang nagbibigay ng medikal na pagsusuri kapag may batang may sakit. Tinutulungan niya ang paaralan sa mga programa para sa kalusugan. Nag-aalaga at nagmo-monitor siya sa kalusugan ng mga mag-aaral. Ano naman ang gawain ng nurse sa paaralan? Ang nurse ang unang tumutugon kapag may nasaktan o may sakit na bata. Siya rin ang nagbibigay ng paunang lunas o first aid sa mga mag-aaral. Nagbibigay rin siya ng paalala tungkol sa tamang kalinisan at kalusugan. Ano
Ano naman ang gawain ng janitor sa paaralan? Ang janitor ang naglilinis ng silid-aralan, pasilyo at buong paligid ng paaralan. Siya rin ang nag-aayos ng basura at naglilinis ng palikuran. Tinitiyak niya na malinis at ligtas ang kapaligiran ng mga mag-aaral. Ano naman ang gawain ng gwardiya sa paaralan? Ang gwardiya ang nagbabantay sa seguridad ng paaralan. Tinitiyak niya na ligtas pumasok at umuwi ang mga mag-aaral. At nagmomonitor ng mga taong pumapasok at lumalabas sa paaralan. Ngayon ay nakilala nyo na ang mga taong bumubuo sa paaralan, sagutin naman ang mga tanong na ito. Para sa unang katanungan, sino-sino ang bumubuo sa paaralan? Magaling! Ang mga taong bumubuo sa paaralan ay ang mga guro, punong guro, guidance teacher, janitor, gwardiya, doktor, at nurse. Pangalawang tanong, bakit mahalaga ang mga taong ating tinalakay sa paaralan? Tama! Mahalaga ang mga taong bumubuo sa paaralan dahil sila ay may kani-kaniyang tungkuling ginagampanan. Sila ang tumutulong upang matuto ang mga mag-aaral, maging ligtas, malinis, at mabuting lugar ang paaralan para sa pag-aaral at paghubog ng mga bata. Pangatlong tanong, bakit mahalaga na makilala natin sila? Mahalaga na makilala natin sila dahil sila ang mga taong tumutulong upang maging maayos ang ating pag-aaral at manatili sa paaralan. Kapag kilala natin ang mga guro, punong guro, doktor, nurse, janitor at gwardiya, madali nating malapitan ang tamang taong makakatulong sa iba't ibang pangangailangan, gaya ng pag-aaral, kalusugan, kalinisan at seguridad. Paano natin maipapakita ang paggalang sa mga tao sa paaralan sa tuwing nakakasalamuhan natin sila? Narito ang mga paraan upang maipakita natin ang paggalang sa mga tao sa paaralan kapag nakakasalamuhan natin sila. Una, batiin sila ng magandang umaga o magandang araw kapag nakikita natin sila. Pangalawa, ipakita ang paggalang sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng guro, punong guro, at iba pang kawani ng paaralan. Pangatlo, gumamit ng po at opo at makinig kapag sila ay nagsasalita. Pang-apat, igalang ang mga tagubilin ng guro, guidance teacher, nurse, at iba pa, lalo na kung ito ay para sa ating kaligtasan at kabutihan. Panglima, tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan upang hindi sila mahirapang gawin ang kanilang tungkulin. At pang-anim, igalang ang trabaho ng janitor, gwardiya at iba pa sa pamamagitan ng pag-ingat sa kagamitan at pagtapon ng basura sa tamang lugar. Sa ganitong mga paraan, napapakita natin ang paggalang at pasasalamat sa lahat ng taong tumutulong upang maging ligtas, malinis at maayos ang ating paaralan. Mahalaga ang bawat taong bumubuo sa paaralan dahil bawat isa ay may tungkuling nagsisiguro ng maayos, ligtas at epektibo ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Kung wala ang isa sa kanila, maaaring magkaroon ng problema, maaaring maging magulo, marumi o hindi ligtas ang paaralan. Dahil dito, mahalaga ang bawat bumubuo sa paaralan sapagkat sama-sama nilang ginagampanan ang kani-kanilang tungkulin upang maging mabuti at ligtas na lugar ang paaralan para sa lahat ng mag-aaral. Day 2. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga bahagi ng paaralan kung saan namamalagi o nananatili ang mga taong bumubuo sa paaralan. At pangalawa, nakapagpapakita ng kilos ng paggalang sa pagkilala sa mga taong bumubuo sa paaralan. Ang nilalaman o paksa ng ating aralin ay
mga bahagi ng paaralan kung saan namamalagi ang mga taong bumubuo sa paaralan. Sa araw na ito, tutukuyin natin ang mga bahagi ng paaralan kung saan pumupunta o nananatili ang mga bumubuo ng paaralan. Basahin ang mga sumusunod na salita at ang kahulugan ng bawat isa. Opisina. Ang opisina ay silid o gusaling ginagamit sa pagdaraos ng mga gawaing nauugnay sa isang tungkulin. Halimbawa, ang opisina ng punong guro. Mapa. Ang mapa ay larawang nagpapakilala ng hugis at nilalaman sa loob at paligid ng partikular na lugar. Kantina. Ang kantina ay lugar sa opisina, paaralan, kampo o anumang paggawaan na maaaring mabilhan ng pagkain, inumin at iba pa. Klinika. Ang klinika ay paggamutan sa isang paaralan. Makinig sa mga alituntunin ng inyong guro sa gagawing paglilibot sa inyong paaralan. Narito ang mga alituntunin. Una, pumila ng maayos at huwag makipag-unahan sa paglalakad. Pangalawa, maging magalang sa lahat ng taong makakasalamuha sa araw na ito. Pangatlo, iwasan ang pag-iingay. Pang-apat, iwasan na may galawin sa mga opisina o silid na bibisitahin. Panglima, makinig sa mga karagdagang alituntunin at panuto na ibibigay ng guro. Pang-anim, sa bawat opisina na bibisitahin, batiin ang mga ipakikilalang tao bilang paggalang. Gawin ito palagi tuwing makikitang muli ang mga taong ipinakilala. Pagbisita ng buong klase sa mga opisina at silid ng mga taong bumubuo sa paaralan. Kasama ng inyong guro, bisitahin ang opisina ng punong guro. Pangalawa, bisitahin ang opisina ng guidance teacher. Pangatlo, bisitahin ang klinika. Pang-apat, bisitahin ang kantina. Panglima, bisitahin ang silid-aklatan. Pang-anim, bisitahin ang faculty room kung mayroon ang paaralan. At pang-pito, bisitahin ang laboratories kung mayroon ang inyong paaralan. Para naman sa gawaing ito, isulat ang mga opisina o silid na nabisita sa pag-iikot sa paaralan at ang mga nakilala rito. Isulat ang silid o opisina na inyong nabisita at kung sino ang mga taong nakilala ninyo sa bawat silid o opisina. At para naman sa gawaing ito, pagtambalin ang larawan ng opisina o silid sa mga taong matatagpuan na nananatili dito sa pamamagitan ng pagguhit ng linya. Ang unang larawan ay maduming bahagi ng paaralan. Sino ang kinakailangan natin upang maging malinis at maayos ang lugar na ito? Magaling! Ang kinakailangan natin ay ang janitor. Para naman sa pangalawang larawan, ito ay klinika. Sino makikita natin dito? Tama! Makikita natin dito ang doktor. Pangatlong larawan, makikita ang gate ng paaralan. Sino ang karaniwang nagbabantay sa gate ng paaralan? Tama! Sa gate ng paaralan, makikita natin ang gwardiya. At para naman sa panghuling larawan, sino naman ang makikita sa opisinang ito? Tama! Makikita natin sa opisinang ito ang principal o punong guro. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam!
Thanks for watching!